Nakakatawa talaga itong mga DD shit. Biro niyo mga kaibigan, inaatake nila si Sandro Marcos kasi daw dahil dun sa sinabi ni Sandro. Of course, siya yung nasa floor during that time. Duty niya at tinatanong siya ni Edsel Lagman. Alam niyo, nakikita ko no sa kay Sandro Marcos, ayaw niya talagang sumagot eh. Kaya nga, kita niyo 'di ba, yung burden ay kanyang inilipat doon kay Congressman Gonzales. Tinawag niya si Congressman Gonzales para sumagot. Kasi nga, kumbaga mga kaibigan, hindi niya expected na ganun ang itatanong sa kanya ni Congressman Ed Salagman. Sabi ko nga, ang kulit talaga, no? Talagang gusto niya talagang mapangalanan yung pangalang Duterte. Alam nga namang magsisinungaling si Sandro, syempre sasabihin niya kung ano yung nangyari. At totoo naman yun, di ba? Open secret na yun eh. Hindi ba atake yung sinabi ni RRD? Hindi ba atake yun? Hindi ba yun aligning the institution? Yung House of the Representative? The fact na sinabi niya na rotten, na bulok, pinakabulok daw, at pinakakorap. At sinabi pa niya na yung tungkol kay Franz Castro na gusto niyang iganon. Di ba? At yung sinabi pa niya na hindi niya kayang masira yung House of the Representative pero kaya niyang sirain yung mga namumuno sa House of the Representative. Ano yan? So talagang attack yan. Kumbaga direct attack sa ating speaker, Martin Romualdez. At nadadamay ang buong House of the Representative dahil lang sa kanyang galit, sa kanyang tantrums dahil hindi na ibigay ang CF ni VP Sara Duterte. Kaya nga mga kaibigan, doon sa mga nagtatanggol no, sa kanya, lalong-lalo na kay Super Ate. Alam niyo mga kaibigan, sa totoo lang, ang daming mga loyalista ang nagtatampo. Ano ba? Sabi nila, blood is thicker than water. Ang nagkikip ng legasiya ng Marcos ay walang iba kundi si PBBM. Dahil si PBBM ang presidente at si PBBM ang junior. Real talk lang tayo mga kaibigan. Hindi magkikip ng legasiya ang babae na anak. Kahit saan ka magpunta. Kahit sa Biblia, ang nagkikip ng legasiya ng tatay ay ang anak na lalaki. Lalo na yan, junior pa. Nakakatampo lang mga kaibigan, dapat ang tingnan dito ni Senator Amy. Hindi yung kaibigan, kundi tingnan niya ano ba yung tama. Dapat tingnan ni Senator Amy, tama ba yung ginawa ni RRD? Na inatake niya ang Kongreso? Tama ba yung sinabi ni RRD na pinakabulok? Dapat doon na lang si Senator Amy mag-stick sa tama. Kung ano ang tama, yun ang panindigan niya. At tama rin ba yung sinabi ni RRD na gusto niyang ganon si Franz Castro? At tama din ba yung sinabi ni RRD na hindi man niya kayang sirain ang Kongreso, pero kaya niyang sirain yung mga namumuno dito? My God, direct attack yun kay Speaker Martin Romualdez. Hindi ba nakikita yun ni Super Ate? Dapat yun na lang ang tingnan ni Super Ate. Huwag niyang tingnan yung kanyang pakikipagkaibigan sa mga Duterte. Kasi kung ikaw ay isang politiko, kung ganito ka palang klase na mas matimbang sa iyo yung pakikipagkaibigan kaysa doon sa tama, eh ano yan? Anong klase kang politiko? Iba dapat kung ano yung tama, doon tayo? Walang kaibig-kaibigan. Tingnan mo si PBBM. Yan ang nagustuhan ko kay PBBM, yung meron siyang paninindigan. Walang kaibig-kaibigan. My God. Vic Rodriguez, napakatagal na niyang lawyer yan. Talagang pinagkakatiwalaan niya. Pero dahil merong nangyari at merong kasalanan, sinibak niya. Hindi niya pinagtanggol. Yan ang maganda. Yan ang may prinsipyo. Pero kung ipagtatanggol mo tong taong to dahil kaibigan mo, kahit alam mo na may mali, maninindigan ka sa kanya, kahit ikaw na lang ang nag-iisa, anong klase kang politiko? Mga kaibigan, wala kang room para maging presidente, para maging vice-presidente. Kasi pag dumating na pala yung time na kailangan mong mamili between your kaibigan at mamamayang Pilipino, mas pipiliin mo pala ang iyong kaibigan kaysa mamamayang Pilipino. Mas pipiliin mo pala yung kaibigan mo kaysa tumindig ka sa tama. Kaya sa totoo lang dati talagang gusto ko si Senator Amy. Pero sorry Senator Amy
Na-turn off ako sa sinabi mo Na-turn off talaga ako. At alam ko hindi lang ako ang na-turn off kundi ang maraming mga loyalista at mga Marcos